Etong pangalawa, mga bossing, eto, nako po, madaming ano, naging madaming sinabi si Pangulong Duterte doon sa kanyang ano, no, press conference. Tinumbok niya po, no, mga kababayan, ang ating Pangulo na si President Bongbong Marcos. Ito po yung sinabi niya mismo. No? Tumbok na tumbok. Mr. President, hindi mo sinusunod yung demokrasya and you are veering towards a more authoritarian government, mga kababayan. Sabi ko, nung inaano ko to, binabasa ko, saglit lang. Parang hindi ko makita doon, no, na kumbaga pinapabayaan na o hindi na nasusunod ng ating presidente ang demokrasya ng Pilipinas, mga bossing. Eh samantalang umpisahan natin diyan sa parali-rally nga lang nila, mga bossing, eh, oh. 7 days rally, oh. Sabi ni Ambrosio, kahambog mo Ambrosio, oh, kahambog mo kung ikaw nasa sitwasyon, ano gagawin mo? Kahambog mo. Sarap sa hehehe. Ano yung sarap sa hehehe? Kung ako, ang gagawin ko, ipaglalaban ko pa din yan, boss. No? Ipaglalaban ko pa din yan, pero sa punto na aalamin ko kung paano ko maipaglalaban nang hindi umaabot sa ano, sa madugo. Oh, kaya lang parang ang nagiging parang ang nagiging tawag dito, solusyon ni dating Pangulong Duterte, eh sige, tuloy lang 'yan, no? Para walang digmaan, tuloy lang, no? Pagkain at tubig lang, okay na 'yun. Sige, 'wag na tayong umangal. Na knowing na ano mangyayari sa BRP Sierra Madre, alaws, lulubog. Paglubog, wala na tayong bantay. Oh, pag wala ng bantay, tingin mo pababalikin ng China o papayag ang China na magpalit kayo ng barko diyan? Tapos mas maayos pa yung, siyempre mas maayos ilalagay diyan. Oh, hindi papayag na 'yan, 'di ba? Kaya nga po ito yung ano nila, eh. Ito yung gustong-gusto nilang mangyari, mga kababayan. Napakasimple, kung pakikinggan mo, napakasimple lang. Eh di wag lang i-repair, no? Wag lang i-repair. Napakasimpleng tingnan. Pero kapagka yung titingnan mo ng malawakan, eh lumubog at masira at hindi na hindi na magamit yung BRP Sierra Madre na yun. Ganun kasimple yun. Di po ba? Demokrasya, mga kababayan, ang kakamping po. Oh, nung mga panahon na talaga namang kakatapos lang na manalo ni Pangulong Bongbong Marcos, meron pa silang mga pangilan-ngilan lang po na mga pagtutol, no? Hanggang sa na-realize nila, okay pala ang presidente. Hanggang sa lalo nilang na-appreciate ang presidente. No, dahil nga dito sa pagtindig sa West Philippine Sea. Hindi po natin pwedeng pabayaan ito ng ganun-ganun lang, no? Kasi lalamunin tayo ng China lalo kapag hinayaan natin itong panggigipit diyan pa lang, no? Kapag patuloy na hinayaan na pagkain at tubig lang, pagkain at tubig lang, pagkain at tubig lang, oh, lubog, wala na. Mas lalamunin tayo niyan, oh, babay na Pilipinas, wala na kayong bantay dito, gagawin na namin kung ano yung aming nais. Ituloy natin to. Mr. President, hindi mo sinusunod ang demokrasya and you are veering toward a more authoritarian government. Sabi niya dito, mahirap yan. I'm just warning you. Oh, may babala ako. May babala si dating Pangulong Duterte. Ano? I am just warning you. Ako, isa talaga sa hindi papayag kung magtatanong ka what I intended to do, I will raise hell one day and I would ask the military and the police to join me not to force you out of the office, no? Ayan nga daw po. Sasabihan yung mga military at police, no, na sumama kay dating Pangulong Duterte, mga bossing, para, tara, labas ka dito sa opisina mo at tapos ano daw po, mga kababayan, we will just air
our sentiments for you not to forget that the Philippines is a democratic state. Kayo po ba, nararamdaman niyo na nawala na po yung demokrasya ng Pilipinas? Sabi ni Oliver, Biray, magkano kaya ang hatian? Ano ibig sabihin nun? Kayo po ba mga kababayan nararamdaman niyo na wala ng demokrasya ang Pilipinas? Nagiging ano na lang po nila 'to, nagiging parang alam niyo 'yun, scapegoat nila para tipo bang pambala nila, pinambabala nila. Samantalang mga boss, ako masasabi isang buwan galing lang ako diyan sa Pilipinas, 'no, nandiyan lang kami nung pamilya ko sa Pilipinas. Napakaluwag. Puwede mong gawin kahit ano gusto mong gawin, mga kababayan. Kaya mong gawin kahit na kung ano-ano man 'yan. So, tama po kayo Sir Eugene, sobra-sobra nga ang demokrasya sa Pilipinas. Dito nga po, sa Singapore ilang taon ako tumira dun, 6 na taon akong tumira dun. Doon, mahigpit dun. Chewing gum lang, tapon mo sa kalsada at ikaw ay nahuli, nakita ng otoridad, fine ka. Kaya po tinawag na fine city 'yun, ang Singapore mga kababayan. Napakahigpit po, kumbaga ito po ay, inaano ko lang, 'no? Ito po ay sinampol ko lang yung magdura ka lang o magtapon ka lang ng chewing gum do'n sa kalsada, ano ka na, magpe-penalty ka na, magfa-fine ka na. What more yung iba nilang mga batas. Pero maligaya yung mga tao, mga kababayan, masaya yung mga tao, peaceful, ano? Kaya ako ito, yung sinasabi ni dating Pangulong Duterte na wala ng demokrasya, ginagamit na lang po nila ito. Ginagamit nila ito, tinatakot yung mamamayang Pilipino, sambayan ng Pilipino na ano ang susunod, Mr. President? Martial law? Oh. Ako po naniniwala mga boss, kung ano po yung nangyari kay dating, Pangulong Marcos Sr., mga kababayan, lalo na yung martial law kasi naging mainit sa kanila ang taong bayan dun, 'no? Naging, kumbaga kung ano-ano yung lumabas sa mga pahina, kung ano yung mga lumabas sa telebisyon, kung ano yung martial law na yun, nung that time mga bossing. Ako nakikita ko mga boss at naniniwala ako na yang martial law na yan mga kababayan, yan yung pinaka-iingatan, 'no, ng ating Pangulo. Yan yung pinaka-iingatan ng ating Pangulo mga kababayan kung magdedesisyon man ng ganyan. Hangga't sa maaari siguro, hindi yan magma-martial law, Hangga't siguro kaya ng otoridad, ng gobyerno ng Pilipinas, hindi magma-martial law yan mga kababayan. 'Di po ba? Ay naku, si dating Pangulong Duterte ano na nangyari.